Ipinagpalagay ko na maaaring ito ang dahilan kung bakit tinawag nila itong pula. Hindi lamang ito amoy dugo, ngunit gumagamit din ito ng aktwal na dugo upang sumipsap ng mga sustansya. Hindi niya alam ang mga halaman na kasing karimari-marim nito. Iginagalaw ng puno ang mga sanga nito patungo sa kanya nang tanungin niya kung mayroon itong anumang impormasyon tungkol sa tagabantay ng piitan. Ito ay isang subspecies ng puno ng mundo at marahil ay ang parehong uri ng puno na tumutubo sa tuktok ng piitan. Ito ay nakabaon sa mana na hindi niya masabi kung ano ito sa una at isang kasuklam-suklam lamang sa kasalukuyang punto nito. Inatake siya ng puno, ngunit nakaiwas siya sa pag-atake. Dahil ito ay isang puno tulad na, siya ay nagpasya na tawagan ito ng isang kasuklam-suklam at gumamit ng isang hangin burst dito. Namangha si Stitch habang sinasalo nito ang mga baging para ipagtanggol ang sarili, na semi-sentient. Nakita niyang umaatake ito sa kanya, ngunit nagawa niyang makatakas. Bumaba siya at inatake ito gamit ang isang bowl ang apoy, ngunit namangha siya nang lumitaw ang isang pader ng dugo sa harapan nito upang protektahan ito. Siya ay nag-aalala dahil ang halimaw na iyon ay masyadong matalas at wala sa kanyang mga pag-atake ang nakakalusot dito, at ipinalagay niya na ang kanyang mga pag-atake sa kuryente ay hindi rin gagana dahil ito ay isang puno. Makatuwiran ito dahil ang tagabantay ay nasa tuktok ng mga kadena ng pagkain sa madilim na kagubatan sa loob ng maraming siglo, kaya hindi ito mabilis na bumaba. Ipinaalala sa kanya ng Memento ang sitwasyon ni Kind, dahil malamang na hindi ito ang unang pagkakataon na makahuli ng ganoon kalakas na salamangkero at sumisipsip ng mana, bagaman malamang na hindi niya iyon napansin, kaya makatuwiran na ganoon kalakas iyon. Inatake ito ng bida gamit ang kanyang espada at sinabing ang taong iyon ay isang salamangkero, na maaaring dahilan kung bakit hindi biro ang mga baging na ito. Sinusubukan niyang abutin ang puno, tinatakasan ang mga baging nito, ngunit hinaranggan siya ng dalawa, at ang dalawa pa ay sumalakay mula sa likuran at nasugatan siya. Namangha siya, dahil kahit sa tulong ng kanyang passive skills, maaari itong maging delikado sa ganitong uri ng pandaraya, at inatake siya ng mga baging na tumusok sa kanyang katawan. Nahuli siya ng puno. Ang tanging nilalabanan niya sa dungeon na ito ay mga halaman, kaya hindi niya makuha ang anumang tamang mana. Kinuha niya ang Gayuma, ininom ito upang mailigtas ang mana para sa pagpapagaling, at inihagis ang tubo patungo sa puno. Masigasig niyang pinaalalahanan ang pulang puno na huwag magyabang, dahil isa lamang siyang bukol ng mana. Laking gulat niya nang makita siyang tumatawa sa kanya at nagtaka kung binaliwala ng kasuklam-suklam na halimaw na iyon ang pangunahing instinct ng tagabantay ng piitan na protektahan ang piitan. Ang impluwensya nito ay lumampas sa normal na hangganan ng isang piitan. Walang ibang halimaw sa piitan nito maliban sa mga halamang carnivorous. Mayroon pa itong remediation upang makuha at maimbak ang mga sustansya sa hinaharap, na nangangahulugang mayroon itong ego. Ito ay medyo baluktot kumpara sa iba. Napagtanto niya na habang tinitignan niya ito ay lalo itong nagiging makulat. Sa tulong ng crosswind, nakawala siya sa kanyang pagkakahawak at galit na galit habang ang halimaw ay naglakas loob na ngumiti sa kanya. Hinahamon ito ni Stek na sundan siya muli, kaya papatayin niya ito, kahit na ito ang huli niyang gawin. Ang halimaw ay nagalit at inaatake siya, ngunit iniiwasan niya ang bawat pag-atake gamit ang isang crosswind automatic reflex combination. Matapos makaiwas sa pag-atake nito ng ilang beses, namangha siya nang makitang ang isang halaman ay maaaring ma-provoke din. Kung iindayog nito ang mga dambuhalang baging na ito nang ganoon, nagbibigay ito sa kanya ng sapat na espasyo upang iwasan ang mga ito. Tumingin ito sa kanya at ngumisi dahil marahil ay napakasakit para sa kanya na putulin ito sa mas maliliit at manipis na hibla. At ang halimaw ay nagalit. Matapat na nagsalita ang bida na para bang may gusto siyang subukan laban sa armored bear na iyon,
ngunit hindi niya magawa dahil napakaraming tao ang nanonood. Naisip niya na ayos lang doon, kaya ginamit niya ang kombinasyon ng bowl ang apoy at isang hangin na sumabog dito, na nag-activate ng nagliliyab na bagyo. Sinubukan nitong takpan ang sarili gamit ang mga baging nito, ngunit inatake pa rin ng kasanayang ito. Lumikha ito ng napakainit na kapaligiran kaya pinagpawisan si Stek. Inutusan siya ni Memento na bumaril hanggat maaari habang may pagkakataon at huwag tumigil, kaya sinugod niya ito. Gumamit siya ng arc sa mga baging, inaatake siya mula sa likuran, ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang artifact na hindi gagawin ng arc na ganap silang mawalan ng kakayahan. Alam niya ito, dahil kailangan niya ng ilang segundo ng pagkalumpo, at siya ay tumalon. Memento remark na siya ay nagiging medyo bastos at nagtanong kung siya ay may isang bagay sa kanyang isip. Sinabihan siya ni Stretch na tumingin ng malapitan. Ang katawan ay gawa sa solid at magaspang na baging, ngunit masasabi niyang may isang bahagi na partikular na inaalagaan nito. Lumapit siya sa mukha nito at pinagsusuntok ito ng maglakas loob itong pagtawanan siya. Lalong lumalim ang kamay niya sa loob ng bibig niya. Nagtataka siya kung bakit ang isang bagay na walang maayos na mukha ay magkakaroon ng ganoon. At sa wakas, dumating na ang oras para magpaalam sa kasuklam-suklam at sinumpa ang punong iyon. Gumamit siya ng curse aura dito, ngunit alam niyang hindi sapat ang curse aura lang. Kaya hiniling sa kanya ng kanyang mga artifact na gumawa ng higit pa rito. Naaalala niya si Gerald at ayaw niyang may mag-smirk sa kanya, kahit mamatay pa siya ng isang beses at i-activate niya ang kanyang kakayahan. Cursed Devourer, ang kasanayang ito ay nakakatulong na sumipsap ng lahat ng enerhiya sa loob ng isang sinumpa na item o kasanayan at nagpapatibay ng mga aktibong kasanayan. Ang isang bowl ang apoy sa impyerno ay naglalabas ng mataas na temperatura na apoy at sabay na sinusunog ang target nito. Sa labas ng piitan, tinanong sila ng nakatatandang Bellanora tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng piitan at kung alam nila kung patay o buhay ang tao, ngunit wala silang paraan upang malaman sa kasalukuyan. Ang tagal na rin niyang hindi pumasok pero wala namang abnormal na gawain. Inaasahan niya na hindi niya ito maaalis at inutusan silang tumabi dahil ang pulang puno ay nasa limitasyon nito ngayon, kaya naman siya na ang pumipigil dito. Strider. Nagulat si Nazir at pinilit siyang pigilan, dahil hindi siya dapat nagmamadali at hindi dapat gumawa ng ganoon. Nagulat siya nang biglang may sumulpat na ilang duwende, at pinagbilinan niya ang kanyang mga tao na huwag silang barilin at ibababa ang kanilang mga pana. Nagulat si Jester, dahil ang mga taong iyon ay ang mga nawawalang duwende. Nagulat sila, at inutusan ko silang ilipat ang mga duwende sa isang ligtas na lugar. Laking gulat ni Kapitan Nazir nang malaman na masayang sumugod sina Kindwar at Eliana patungo sa kanyang ama. Ipinagpalagay ni Nazir na ginawa iyon ng mga tao. Natuwa si Denwar na makita ang kanyang anak na babae at ina, at sila ay masayang umiiyak dahil siya ay buhay. Hiniling ng duwende si Kapitan Nazir, alam niyang wala ito sa kanya, at gusto niyang magpadala sila ng mga reinforcement sa piitan. Nagulat siya. Ipinaliwanag ng duwende kung paano pumasok sa loob ng piitan ang isang kakaibang tao at iniligtas sila. Nakuha nila ang pagtakas upang mag-scroll mula sa kanya, ngunit gaano man siya kalakas, imposibleng makalabas ng buhay ang isang tao. Kaya nakiusap siya sa kanila na tulungan ang taong iyon. Ngunit hindi nagtagal ay lumabas ang alikabok mula sa piitan, na ikinagulat nila. Nag-alala si Elder Bellanora at inutusan silang tulungan ang tao, kaya inutusan niya sina Jester at Ada na maghanda habang papasok sila. Bago sila makapasok sa loob, lumabas siya at nagtanong kung gumagaling pa ba ang kaliwang braso niya at nagtaka kung bakit napakatagal bago mabawi ang kanyang artifact. Iniisip ko kung gaano niya ito napinsala at bakit ang tagal nitong gumaling. Nagulat ang lahat ng nabuhay ang tao.
at nalipat ang atensyon nito sa kanila. Natuwa sila na naalis na ang pulang puno, at iniligtas niya silang lahat, at malaya na sila ngayon. Samantala, si Gerald ay matagal nang malayo sa hilagang hangganan sa palasyo, kaya gusto na nilang umalis kaagad pagdating ng sundalo. Inutusan niya si Bolstock na maghintay, dahil gusto niyang manatili siya doon at asikasuhin ang ilang bagay para sa kanya, na ikinagulat niya. Inabot niya sa kanya ang sulat at inutusan siyang tingnan ang sulat na ito dahil ito ang bagong piitan na natuklasan niya. Isang especially iyan na itinanam niya sa kaharian ng Jellio ang nagkataon na natagpuan ito at ipinadala sa kanya. Naisip niya na ang bagay na gusto niyang alagaan niya ay maaaring ito. Inutusan siya ni Gerald na pumili ng ilang tao mula sa kanyang mga elite na gwardya at kunin ang artifact na ito sa lalong madaling panahon. Ang piitan na ito ay teknikal na nasa teritoryo ng Galdin, kaya maaari itong magdulot ng internasyonal na salungatan, kaya dapat siyang mag-ingat at hindi mahuli. Naunawaan niya ang kanyang gawain, kaya nagpa siya ang prinsipe na magtungo muna sa hilagang hangganan upang doon niya ito makilala pagkatapos niyang gawin ang piitan. At pinagtibay niya na, sa kabilang panig, si Stach ay aalis sa kagubatan kasama si Ilayana. Sinabi niya sa kanya na hindi siya racist o anumang bagay, ngunit hindi ba mapanganib na pumunta sa isang nayon ng tao na ganyan ang hitsura, na may matulis na tenga o may pintura sa mukha. Gusto niyang huwag siyang mag-alala, dahil hanggat nasa kanya ang mga markang iyon, magmumukha siyang karaniwang tao sa paningin ng iba, bagamat wala itong silbi sa mga taong alam na ang kanyang pagkatao. Ang kalaban ay namangha, iniisip kong iyon ay isang lihim na pamamaraan ng Elven. Ngunit hindi na siya ganoon nagulat dahil na-detect pa nila ang mga porma sayon ng dungeon. Naalala niya ang mabait na iyon na ipinaliwanag sa kanya ni Rehar na nakikita ng ilang duwende na sensitibo sa mana, tulad ng kanilang pamilya, ang daloy ng mana. Kung minsan, ang mana ay tumutuon sa isang punto ng napakakapal na hindi man lang sila makatingin ng diretso dito, at doon nabubuo ang isang piitan. Naunawaan ng bida na ang ibig niyang sabihin ay kakabuo pa lang ng piitan, at pinatunayan niyang natutuwa si Memento, dahil walang makakasagabal sa kanila. Ngunit iyon ang sitwasyon sa loob ng ilang oras, kaya kailangan nilang i-clear ito bago pa marinig ng iba ang tungkol dito. Tanong ni Ilayana sa kanya nung aalis na sila dahil sasama siya sa kanya. Nakita niya itong masyadong makaluma, dahil wala nang nagbabayad sa utang ng kanilang baryo. Naisip ni Memento na makakatulong siya, dahil talagang kapaki-pakinabang ang kakayahan ng isang duwende. Sumang-ayon ang bida, marahil dahil siya ay dating isang strider, ngunit siya ay kamangha-manghang, dahil mayroon siyang elven mobility, malakas na archery, at kahit na mga kasanayan sa pagtuklas ng piitan. Tinanong niya ang pangunahing tauhan kung ano ang nasa direksyong iyon. Ipinaliwanag niya na isang maliit na nayon ang nasa harapan nila. Doon sila magpapahinga bago maglakbay ng isa pang linggo. Pagkaraan ng ilang distansya, natatanaw na nila ang bayan, at inutusan niya itong manatili sa likuran niya sa lahat ng oras. Kahit mukha siyang tao, mapapansin nilang may mali sa kanyang mga kilos. Pinaalalahanan siya ni Memento na hindi siya ang labis na kumpiyansa at tinanong siya kung nakalimutan na niya ang kanyang bounty. Tinanong niya ito kung maaari niyang sabihin na ang larawang iyon ay dapat na siya, dahil hindi na niya suot ang parehong damit. Naalala niya na gusto niyang postura at bumantong hininga, dahil hindi niya akalain na naiintindihan niya ang mga tao. Nakarating sila sa pasukan ng nayon, at tinanong ng gwardya ang kanyang pangalan habang tinitingnan ang listahan ng mga hinahanap, at siya ay sumagot. Garrett Gosling. Iniisip niya kung kakilala niya ba ang babaeng iyon at tinanong ang pangalan nito, at binigkas nito si Selena Grace. Pinaghihinalaang tiningnan sila ng gwardya ngunit hindi nagtagal ay ibinigay sa kanila ang plaka ng permit at inutusan sila. Salamat po sa panonood.